Kamusta mga Repapits? Si Alex Honce to. Bago tayo magsimula, tungga muna tayo. Nandito na naman tayo sa aking bagong episode o another episode na kung saan tungkol sa pera. Tungkol sa kung paano natin mapapaunlad ang mga sarili natin, kung paano mag-iisip ng tama, kung paano magkakaroon ng right mindset. Etong ituturo ko na to ay dedicated sa mga Pilipinong trabahador. Kaya locally man sila nagtatrabaho or OFW sila, number one, OFW. So, tingnan natin sa aking whiteboard. Ang sabi dito, pag-ibig. Etong pag-ibig usually kadalasan nasasaktan pa tayo sa every time na kinakaltas to sa tuwing sasahod tayo. Sa tuwing kinakaltasan tayo na itong pag-ibig na to na parang laging kaaway natin sa each time na sasahod tayo, ang sakit sa atin. Pero ang totoo na dapat hindi tayo nasasaktan. Dapat hindi tayo nalulungkot. Dapat nga maging masaya tayo. Every time na kinakaltasan tayo ng pag-ibig, tinutulungan tayong makasave ng pera for the future. Tinutulungan tayong makasave ng pera within 20 years. Alam mo yun? Tapos, kagandahan yan, whatever money na nilagay o na i-contribute natin dyan within 20 years, actual natin makukuha with good interest dahil mas malaking interest ang binibigay nila kesa sa nagsasave ka sa bangko. Kapag tayo kinakaltasan ng 200 pesos every month sa pag-ibig, hindi worth it yun. Alam niyo kung bakit? Tingnan nyo. 200 pesos a month times 12 months. Aabot lang ng 2,400 yun. I-times mo ng 20 years, 48,000 lang ang magiging savings mo. Kahit sabihin pa natin na patungan ng interest yan, hindi ka aabot ng 100,000 dyan sa loob ng 20 years. Sa palagay ko, hindi ka aabot ng 100,000 o magkakaroon ng interest na ng 50 mil mahigit, 52,000 sa loob ng ano. I don't think mag-accumulate ng ganong klaseng kalaking interest yan. O kung lumaki man yan, hindi pa rin ganong kalaki yung pera mo makukuha after interest. 48 yung mismong pera mong makukuha mo within 20 years, pero yung interest ay hindi tayo masyadong sigurado kung magkano, pero ang alam po doon talaga doon ay malaki ang interest. It's either 5%, 7%, parang gano'n siguro. Pero hindi magiging 10% pataas. Ngayon, pag 1,000 naman, 1,000 times 12 months, magiging 12K. Times 20 years, meron tayong naghihintay na 240,000 plus yung interest. Tapos, pag 4,000 naman, 4,000 times 12, magiging 48,000 sa loob ng 1 year. Pag tinimes natin ng 20 years on, meron tayong tumataginting na 960,000 pesos with with interest pa. Mapapatungan pa ng interest yan. So, aabot tayo ng 1 million mahigit dyan. Ngayon, kung maglalagay naman tayo ng 5,000, kung mamaigihin natin na dapat monthly 5,000 ang contribution sa pag-ibig, 5,000 times 12 months, magiging 60,000. I-times mo ng 20 years nun, magkano pera mo? 1.2. 1,200,000 plus yung interest na abutin. Nakikita niyo yung vision dito. Sabihin na natin sa 4K a month. Kunyari, 35 ka na. 35, ilagay mo yung 20, magiging 55 ka. Sa edad mong 55, meron ka ng parang 1 million na pera naghihintay sa'yo. So, hindi ka man nakaipon sa loob ng 20 years na yun, meron ka naman naghihintay na 1 million na halos parang good enough for retirement. 55 ka, ilang taon na lang, retired ka na. Baka bago ka nga umabot ng 40, halos wala ka na makuha trabaho eh. So, di ba? Yan ang kagandahan yan. Sa 5K naman, is either 25 years old ka or sabihin natin, nasa 40 ka. Nasa 40 ka, nag-umpisa ka mag-contribute sa pag-ibig, 5K. Maka 20 years ka, 60 years old ka na. It's just about right time para mag-retire ka. Parang 5 years na lang retire ka na noon. Pero hindi mo na kinakailangan hintayin yung another 5 years para mag-retire ka. Dahil kung 5 months, 5,000 times 12 months, magiging 60,000. I-times mo ng 20 years, meron kang 1.2 plus yung interest na kikitain yun. So,
Etong mga perang kinocontribute natin sa pag-ibig ay nagsisilbing parang 401k or retirement plan. Savings slash retirement plan. Nakikita niyo yan? Ngayon, kung mamaigihin natin ng more than 5,000 ang nilalagay natin, o kunyari, January, 5,000, February, 5,000, March, 5,000. Tapos, April, naglagay ka 10,000. Kung ano, minsan naglalagay ka 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 5,000, 3,000. Halimbawa, naglalagay kang ganun. Yung kaloob ka ng sa loob ng ilang 20 years, hindi lang 1.2 ang magiging pera mo. Ang kagandahan niya, kapag nagkaroon ka ng problema, halimbawa, nakailang panahon ka nag-save dyan at feeling mo, meron ka ng malaking naimpok dyan, nagkaroon ka ng problema, may emergency ka, pwede kang lumapit sa pag-ibig at magkaroon ng pera. Uutang ka sa kanila at pagbibigyan kanilang pautangin. Kunyari, naka-worth 500 ka na. Sa worth 500 na yun, yung 80% lang yun ang pwede nilang ipautang sa'yo. Ganun yun. Tapos gagawin mo naman yun, uobligahin ka na magbayad with interest. Kasi parang nga, tinuturuan tayo ng pag-ibig na maging money wise. Papautang sa iyo yung parang pera mo lang din, tapos dapat ibalik mo at a very specific date. Specific date. Na sa ganun, maging responsible ka sa sarili mo. Magkaroon ka ng love and respect sa perang iniimbak mo rito. The more na ginagawa mo yun, the more good credit ka na. Tapos, pinapaboran mo ang sarili mo mismo, hindi yung pag-ibig. So ngayon, by this time, siguro nagkakaroon na kayo ng vision kung paano nga ba ang purpose o ano nga ba ang purpose ng pag-ibig. Kung paano nga ba tamang gagamitin ang pag-ibig. Ano ba ang maitutulong ng pag-ibig sa atin. Tinuturuan tayong maging responsible. Tinuturuan tayong makapag-save up for the future. Kung anumang klaseng edad meron tayo, napakagandang kagatin ang pag-ibig. Ngayon ang tanong, di ba usually ang naiisip natin, naguhulog ka lang o nagko-contribute ka lang sa pag-ibig habang nagtatrabaho ka o employed ka. Pero alam niyo bang hindi niyo naman kinakailangan maging employed or self-employed para gamitin ang pag-ibig. Pwede kayong mag-contribute pa rin sa pag-ibig. Ang gagawin niyo lang, magpunta kayo sa mga pag-ibig offices, mag-open kayo ng account. Tapos noon, mag-set aside kayo ng right amount of money na i-contribute nyo rito. At tulad din sinasabi ko, the more na malaking amount ang kinocontribute nyo rito, the more na malaking pera ang maghihintay sa inyo within 20 years. Huwag kayong kakagad sa 200 monthly na contribution. Kahit 500, hindi rin ganun kaganda. Pero kung talagang mahina or mahirap para sa inyo mag-contribute ng ilang libo, maganda-ganda na rin yun kung tutusin. Pero, siyempre, tinuturo ko sa iyo yung pinaka-the best at yung talagang panalo. Kailangan pagsikapan natin, maka 4,000 man lang tayo every month. Para sa loob ng 20 years, meron tayong 960,000 pesos. Tapos, pag pumatong pa yung interest nun, aabot tayo ng 1,000,000 dyan. Mahigit. Ngayon, kung pag-iigihin natin, kunyari, 4,000 ang nakaset aside sa isip mo every month, minamaigi mong may 4,000 ka dyan. Minsan, pwede kang maglagay ng mas malakas sa 4,000. Pag ginawa mo yun, hindi lang 1 million, hindi lang 1.1, 1.2 magiging pera mo within 20 years. Kunyari, sa loob ng 12 years, ilang beses nga, nakalimang beses ka ng tagpa 5,000, o kaya nakalimang beses ka tag sa 7,000. Ang laking pera noon, di ba? Pero mas maganda kung ipa-plot mo ng 1,000 every month. Para sa loob ng 20 years, may 1.2 ka plus yung interest. Yun yun. Ngayon, di ba naisip natin kadalasan, ang nagko-contribute lang o nagbabayad sa pag-ibig yung mga employed lang at saka yung mga self-employed. Pero hindi mo totally kinakailangan maging employed or self-employed. Basta't meron kang nagiging pera, pagsikapan nating maghulog sa pag-ibig. Dahil itong pag-ibig na to ay nagsisilbing savings slash retirement plan mo. Mas maganda, mas effective kesa sa bangko.
Dahil malaki ang interest, tax-free pa, secured ang perang iniimpok mo dyan kaysa sa bangko. Ngayon, matapos kong i-explain na, i-recap natin yung in-explain ko ha. Sa bangko, kapag nagsasave tayo ng pera, masyadong bukas yung door para sa atin na bumalik uli sa bangko, bumalik sa ATM para mag-withdraw. Kumbaga, sumatotal, ang dali nating mapakialaman yung sarili nating pera na iniimpok nating kuno. Lalo na kung di tayo ganun ka responsible enough. Magkaroon lang ng sale, magkaroon lang ng kung ano mong parang feeling mo, needs mo, or gusto mo. Punta ka sa bangko, kuha ka ng pera, gamitin mo yung card mo, gamitin mo yung ATM mo, yari na, hindi ka nakakasave. Nag-iipon ka kunwari, nag-iipon ka, nagdideposito ka, tapos niyayari mo rin. Di ba? Ngayon, yung bad side sa bangko, pag nagsisave, may savings ka sa bangko, lalo na kung hindi ka totally responsible. Ang second bad side dyan, meron kang 1 million, pag nagkanda loko-loko yung bangko, ang laki ng chance na takasan ka. At kung nag-file ng bankruptcy, yari ka. Kung sakaling mahabol mo man siya kahit sa after bankruptcy, sa 1 million mo, whatever nang ano man nangyari sa bangko, hanggang 500,000 lang ang pwedeng i-reimburse sa'yo o i-refund sa'yo ng bangko, kahit anong klaseng bangko sa Pilipinas. Yan ang parang rules and regulation policy ng Pilipinas. Whatever money na inumpok mo sa bangko, hanggang 500,000 lang ang ibibigay sa'yo ng bangko. Yan ang bad side dyan sa bangko. So, yun na yun. Yung pangatlo, ang bad side dyan, ang liit ng interest. Pang-apat na bad side, may tax. Kung ano mang tinubo no, naging interest, naging profits ng perang inumpok mo doon, magbabayad ka rin ng tax. Dito sa pag-ibig, the more na money kinocontribute mo, mas malaking pera ang naghihintay sa'yo sa loob ng 20 years. Tinuturuan ka ng pag-ibig na maging responsible. Tinuturuan ka nila at pabor sa'yo every time na kinakaltasan o nagko-contribute ka ng mas malaking pera dito sa pag-ibig. Ang taas ng interest kaysa sa magiging interest sa bangko pag nag-saving ka sa bangko. Yung profits, pang-apat, yung profits na mapapala mo rito, tax-free. Ibig sabihin, wala kang tax na babayaran. Etong pag-ibig ay nagsisilbing savings / retirement plan. Yan yun. Ngayon, ito isa sa mga way para makapag-save tayo ng pera for kahit ngayong panahon or lalo na in the future. Magandang way gamitin ang pag-ibig. Ito nga kasi ay nagsisilbing savings / retirement plan. Retirement fund. Ngayon, para maging mas wise tayo, ganito yan. Ito yung parang savings / retirement plan. Dapat meron kayong mga separate accounts sa mga iba't ibang subjects. Tulad na lang nito. Bukod na meron tayong pag-ibig na nagsisilbing savings / retirement, dapat matuto tayong magkaroon ng savings sa bangko. Yan, sa letter A. Letter A, saving. Tapos niyan, dapat meron tayong separate money for emergency. Tapos magkaroon dapat din tayo ng separate money, separate account para sa education plan. Tapos kinakailangan mo rin ng extra pera or parang separate na pera para sa health insurance. Tapos noon, yung letter D, kinakailangan magkaroon ulit tayo ng isa pang account na separate account na kung saan maaring kunin yung pang-entertainment mo, pang-inom mo, pang-shopping mo, pang-bakasyon mo, basta mga ganun. Whatever amount na nilagay mo rito, kahit 100, 500, 1,000, 2,000, 5,000. Basta, kumbaga, ito yung spendable money dito sa account number, ito sa sa separate account na to. Magkaroon tayo niyan. Etong health tsaka emergency fund na to, eto palang emergency fund, pwedeng maging arin din to, pwede rin maging savings to. Kung sa loob ng isang taon wala kang naging problema sa health o walang ganung emergency nangyari, yung pera na yon
lalaki lang yun. Kasi lalagay mo sa bangko yun, tutubo yun, lalaki yun. Alam niyo yun. Kung wala nangyari sa very certain amount of time or year, yung emergency fund mo, mako-convert into savings. Tapos, yung education plan mo o education plan fund mo, kung wala pa siyempre mag-aabutin pa ng ilang year para bago mag-college yung bata, geto ganyan. So, ayan, pwede rin maging savings later on. Lalo na kung konti lang naman yung anak mo o hindi ka gagastusin ng too much. Yung educational plan o education fund mo, pwede maging savings din yan. Emergency fund, education fund, pwede maging emergency yan. Itong education, pwede pang emergency fund. Itong emergency fund, pwede maging savings. Parang ganun yan eh. Sa tuwing, basta pag may open na pagkakataon, itong emergency at saka education plan ay pwede mong maging savings kung tutuusin. Pero kinakailangan mo pa rin talaga ng separate savings account, separate emergency fund account, separate education fund account, separate health insurance account, at separate account para for whatever bisyo na meron ka. Tapos, nakalimutan ko pa pala, meron pa isa kinakailangan. Meron ka pa dapat isa pang account na kung saan magsasatalaga ka ng pera for investment. Kunwari, ilagay mo sa mutual fund, ilagay mo sa stocks, okay, ilagay mo sa kung anong klaseng negosyo, micro business, small business, medium business, whatever. Basta, yung isang account na yun ay para sa investment. Bumili ka ng bahay o bumili ka ng sasakyan na iba-buy and sell mo, bumili ka ng whatever stock na pwede mong pagkakitaan. So, kinakailangan meron tayong savings, emergency fund, education fund, health insurance or health fund, tapos separate account para nga sa kung whatever stuff or luho o anumang gusto mong pagbibilin, dito mo kukunin, mga pambakasyon mo, mga pambisyo mo, mga pang-entertainment mo, dyan mo kukunin. Tapos magkakaroon ka dapat ng isa pang account, yung pinaka-last na account for investment. Yun nga, lagay mo sa stocks, lagay mo sa mutual fund, lagay mo sa CDs, ilagay mo sa whatever business na palagay mong pwedeng gumulong yung pera mo at kumita. Yun yun. So, bukod sa separate funds na separate accounts na yan, meron pa tayong ito nga, pag-ibig na nagsisilbing savings slash retirement. Kalat-kalat ang pera natin. May pera tayo sa savings. Tapos may pera tayo dito sa pag-ibig na slash retirement plan. Tapos, itong emergency na to, nag-iipit ka ng pera just in case nagkaroon ng emergency. Eh kung wala namang emergency nangyari sa buhay mo, sa loob ng 1 year, 5 years, o di savings lang yon, di ba? Tapos yung education, parang ganun lang din yun. Tapos yung health insurance, so it's either bumili ka ng lump sum na health insurance o kaya mag-monthly ka sa health insurance. Tapos itong separate account na to, special account, para sa kung anong klaseng expenses mo. So, sa ganitong klaseng paraan, panalo. Di ba? Panalo tayo. Kalat-kalat ang pera natin. Meron tayong sa pag-ibig na savings slash parang retirement nga. Tapos meron tayong another savings ulit sa bangko o pwede ka pa nga maglagay ng checking account naman eh. Savings checking account, ang daming mong accounts. So, ang dami kang pagkukunan na pera. Dito sa may separate account na to, pwede ka maglagay dito ng parang 6 month up to 1 year na fixed expenses mo. Kunwari, nagre-renta ka ng bahay, may pang 6 to 1 year kang pang rent, may 6 to 1 year kang pang phone bill, may 6 to 1 year kang pang utility bills, may 6 to 1 year kang pang groceries. O, di ba? Pag ayan, nakompleto mo na, butas living large, di ba? Magiging maluwag tayo, magiging maluwag ang isip natin, makakatulog tayo ng maayos sa araw-araw. Pwede tayong parang pabanjing-banjing habang itatrabaho, geto ganyan, di ba? Magkaroon tayo ng multiple accounts. Dapat maglagay tayo ng very specific account sa mga ganitong klaseng importanteng bagay. Na-guess nyo yung ibig ko sabihin dito? Kung feeling nyo interesting, informative itong video na to, i-click nyo yung like button, i-share nyo itong video ko, at i-click nyo na rin yung subscribe button. The more na ginagawa natin to, the more akong gagawa ng mga ganitong video na hindi nyo basta malalaman o wala masyadong magtuturo sa inyo doon. Kundi dito lang, Alex Once Show. Dito nyo lang malalaman ng mga bagay na ganito.